Mga kapuso, maraming salamat po sa suporta, sa pagsubaybay at sa pagmamahal sa Destiny Rose. Patuloy niyo po kaming panoorin at subaybayan dahil marami po pong mga eksena ang dapat niyong abangan. Destiny Rose po sa GMA Afternoon Prime, 4:30 after Buena Familia. Salamat po, maraming salamat. Inisip ko na rin yun, sabi ko, baka magkaroon ng ganitong scenes, intimate scenes talaga na sensual na... Pero syempre hindi naman, may limitation naman, lalo na panghapon kami. Pero darating din sa point na may intimate scenes talaga. So pinaghahandaan ko po yun. And ako naman bilang isang actor, ready naman po sa kahit ano. Lalo na alam ko na kung sa ikagaganda ng story, gagawin ko talaga. And ulit, kailangan mong intindihin yung sitwasyon mo bilang isang actor kung bakit yung gagawin yun. Lalo na, at the first place, pumayag ka na gawin to. So, tapusin mo ng maayos. So, ayun ang nasa sa akin. Gagawin ko lahat para sa GMA 7 sa akin para alagaan ako. And nag-usap-usap naman din kami para hindi ako ma-typecast. May mga gagawin naman din sila sa akin na planado naman din naman po. And hindi naman po natatakot na typecast kasi lalo na yung gagawin ko naman is for this specific project lang naman. Hindi naman na ako, kung may darating naman pa na ganun na role ulit, siguro matatagalan pa. Kahit on-off ka, hindi ko ino-off yung, kasi mahirap, mababaliw ka. I'm telling you, hindi promise, parang kuwari, i-on mo yung character mo kapag nandyan na, action na. Tapos kapag cut, off mo na naman. Hindi magiging maganda yung kakalabasan nun kung gano'n. So, ang ginawa ko at ang payo din nila sa akin na pag gagawin ko itong role na to sa set, gano'n na. Kahit off ka, kahit makipag-usap ka, all throughout the day, all throughout the taking day, gano'n ka. Nag-audition ako para dito. And nakita ko yung concept and yung story. Sabi ko, ang swerte kung sino makukuha nito. So, hindi talaga ako nagdalawang isip na gawin tong project na to. Lalo na nang sinabi sa akin na ako yung, tinawagan ako na ako yung magiging Destiny Rose na. Sobrang mangiyak-iyak ako, sobrang tuwa kasi alam ko magiging successful yung show dahil story-wise, sobrang ganda. I feel so blessed and thankful na hindi ko akalain na mangyayari sa akin yung mga ganitong bagay na karoon ako ng international commercial, karoon ako ng indie film, karoon ako ng mga commercials and especially itong Destiny Rose. Sobrang sarap sa feeling. Where do you think you're attributing all these blessings? Where does it come from, do you think? Kasi pangarap ko din. Pangarap ko din yung ganito. Bata pa lang ako, parang kay Nix pa lang. Sabi ko sarili ko, gusto kong maging artista. Paano ba maging artista? Ang sarap ng buhay ng maging artista. And kaya ako kasi yung tao na kapag may pinangarap, talagang yung goal ko na yon kailangan kuha. Meron akong specific na time. Meron akong specific na panahon kung kailan ko dapat makuha ito. Kailangan, pag 20 years old, kailangan meron na akong kotse. Pag ganito, kailangan meron na akong ganun. Pag inisip ko yun yung goal ko, kahit na mahirap abutin. Kailangan kong, actually sa bahay, meron akong pagigising ako sa umaga. Meron naka-skill sa tabi ng dream board. Parang dream board na parang every time nagigising ako, yung dream board ko na yon, ayun yung inspirasyon ko na, malaking bagay yung nag-umpisa kami sa bata pa lang. Dahil doon makikita yung paghihirap na pinagdadaanan sa pool pa lang, yung hirap na dinadaanan ng mga nasa LGBT group. And nandun kasi yung pinaka-base kung paano nabuo yung story, kung paano siya naging ganun. Doon sa pagkabata, doon mo makikita kasi gusto rin namin ipakita dito na bata pa lang siya, alam niya sa sarili niya na trap siya sa isang katawan ng lalaki. So talagang napakahalaga nung part